Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea, matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal, at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, tumingala si Jesus, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man, ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa. Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Valentine. Yung mga may love life, pumalakpak nga. Iba malungkot. No? Bakit wala kang love life? Tanungin nyo yung katabi ninyo, ba't walang love life? No? Baka sa ugali, no? Baka sa ugali kaya walang love life. Okay. Okay pa tayo? Mamaya na natin pagtuunan ng pansin niya. No? Mahalaga ay ito muna ang ating mga mensahe mula sa Poong Jesus Nazareno, ngayong araw ng mga puso na natapat ngayong araw ng Biyernes. Araw ng ating pagdidibosyon sa Poong Jesus Nazareno. Hindi pwedeng tawaging deboto ng Poong Jesus Nazareno ang isang taong walang puso. Pero dapat yung puso ay yung pusong marunong magmahal, pusong marunong makinig. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, buksan mo ang puso mo. Sige, tingnan natin ha. Kahit kailan, ang Diyos hindi yan nagbingi-bingihan sa ating mga panalangin. At kapag ang Diyos tumugon sa ating mga kahilingan, higit pa ang ibibigay niya sa hinihingi natin. Sabi nga, no, pag nabigay ang Diyos, paano? Siksik at umaapaw. Balikan ko lang ng konti, no, kasi napakahalaga po nito, no, na maintindihan natin. Sa unang pagbasa, ito na yung panahon na si Jeroboam. Sabihin nyo nga po, Jeroboam. Yan. Siya po yung anak ni Solomon. Si Solomon, yung anak naman ni David, na pumalit kay David. Ngayon, ang pinalitan naman, no, ang pumalit kay Solomon, si Jeroboam. Malinaw? Siya na yung bagong hari. Okay. Ganito ang sistema. Nung panahon na si Solomon ay magsisimula ng manungkulan, nagdasal siya sa Diyos. Sabi, bigyan mo ko ng pusong marunong umunawa, isang pusong marunong humusga o humatol ng tama at mali. Natuwa ang Diyos dahil hindi siya humingi ng dagdag na kapangyarihan, ng kayamanan, at ng mga material na bagay.
ikinatuwa yun ng Diyos. Kaya kahit hindi hiningi ni Solomon, ibinigay ng Diyos yun. Kaya naging tanyag si Solomon sa lahat ng panig ng mundo, sa kanyang karunungan, sa kanyang pamumuno. Pero nang mag-asawa si Solomon ng napakaraming asawa, napakaraming babae, iba't ibang lahi, iba't ibang kultura, na may kanya-kanyang Diyos, doon nagkamali si Solomon. Kasi ang hiling lang ng Diyos, maging tapat ka sa akin. Sundin mo lang ang aking mga tuntunin. Yun lang yung request ng Diyos kay Solomon. Pero dahil nga natutong sumamba si Solomon sa iba't ibang Diyos, kaya sabi ng Diyos, aalisin na kita sa iyong pamumuno, at dahil sa iyong desisyon, ang mga anak mo ang magdudusa ng parusang dapat sa iyo. Kaya ngayon, sa panahon ni Jeroboam, nahati na ang Jerusalem. Nahati na yung bayan. Nagkaroon na ng kanya-kanya. Maliban na lang doon sa Israel na ipinangako ng Diyos kay David. Yun ang napala dahil hindi nakinig si Solomon sa Diyos. Dahil hindi naging tapat si Solomon sa Diyos. Ang Diyos naging tapat sa kanyang pangako. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, maging tapat ka na kasi. Sige nga. Di ba? Bakit nagkakaproblema yung mga magkakarelasyon, yung mga mag-asawa? Kasi mayroong hindi nagiging tapat sa kanyang pangako. At anong nangyayari? Paano nagsisimula na hindi maging tapat? Nagbibingi-bingihan at hindi nagsasalita. Kaya nga, sa Ebanghelyo, andi dito yung tagpo, na sabi, merong isang lalaki na idinulog kay Jesus. At ang sabi ay, ito ay isang bingi. Ang isang bingi, hindi ko alam, hindi ako expert, pero pag bingi ang isang tao, hindi rin makakapagsalita. Tama? Pag bingi ang isang tao, hindi makakapagsalita. Kasi nga, walang nare-register. Kasi parang recorder yan eh. Kung anong naririnig, yun yung lalabas. Yun yung masasabi ka, di ba, yung mga baby, pag tinuturuan natin, di ba, dahan-dahan, unti-unti, at yung kung ano yung una niyang talagang ma-register, yun yung nabibigkas. Di ba, sa mama, papa, pangit. Minsan tuturuan nyo ng hindi maganda salita, di ba? Sabihin kay mama, pangit. Ngayon, di ba? Anong naririnig ng mga bata? Ano ang unang natututunan ng mga bata? Mura. Bakit? Kasi yung mga gulang, murahan ng murahan. Habang nagpapadede, habang natutulog, nasa gitna yung baby, magmumurahan yan. Magbibitaw ng masasakit na salita, maglalaitan yan. Kaya habang lumalaki, yun yung nakasanayan. Kaya minsan kala natin, bata pa lang, salbahe na. Di ba, Inuhusga natin yung mga bata kasi salbahe. Bakit? Kasi yung lumalabas sa bibig, hindi maganda. Kaya din, sabi dito, di ba, inilayo muna ni Jesus yung lalaki sa karamihan kasi maingay, magulo. Kung mabuksan yung tenga nito, di ba, masyadong malakas kasi nasanay na siya ng mahabang panahon na tahimik. So, inilayo. At napakaganda rin na sa pagbukas ng kanyang tenga, salita ni Kristo yung marinig niya, hindi yung mga sigawan ng mga tao. Kaya di ba sabi ni Kristo,
at ito rin sinasabi sa atin ngayon, Ephata. Sabihin nyo nga po, Ephata. Tamo, ang daming bingi. Di ba, no? Daming bingi. At ang pinakamahirap gamutin talaga, yung taong nagbibingi-bingihan. Naririnig naman, pero sadyang nagsha-shut off, no? Talagang nagsasara siya, ayokong pakinggan yan. Sabihin nyo nga ulit, Ephata. Tamo, ang daming bingi doon, di ba, no? Yan ang problema natin sa isang relasyon. Pag nagsimulang magbingi-bingihan sa mga dapat naririnig na sinasabi. Pire mo, no? Tinulungan na ni Kristo. Nakiusap yung mga tao kasi ang sabi, ipinamanhik, ipinakiusap nila na pagalingin itong lalaking bingi at utal. Nabigo ba sila? Kinuha ni Kristo, di ba? Tinulungan, pinagaling. Nakinig si Kristo sa kanila. Ngayon, ang sabi lang ni Kristo, ang pag-usap niya, huwag niyong ipagsasabi kahit kanino itong nangyari. Di ba? Yun. Sabi dito, sabi ni Kristo, sinabi ni Jesus sa mga tao, huwag ibalita ito kanino man. Pero ang tigas ng ulo. Kung kailan sila pinagbabawalan, lalo naman nilang ipinamamalita. Kaya tuloy, hindi na makalapit si Kristo o hindi na makalapit kay Kristo yung higit na nangangailangan. Kasi lahat dumudumog. Minsan nga tayo dito, di ba, no? Pag nag-unahan na kayo, di ba, no? Mamaya, mag-uunahan yan. Pagdating sa komunyon, mag-uunahan yan dyan, na para bang mauubusan, na hindi mo na maghintay. Kasi, senior citizen muna. Yung may sakit muna. Hindi, kailangan mauna ako. Ano na nangyayari? Tigas ang ulo eh. Lagi, ilang linggo na, sinasabi natin, sa kamay muna tayo tatanggap ng komunyon. Dahil nga mayroon tayong virus. Hindi. Pagdating dito, okay, siguro bingi. Maintindihan natin, siguro bingi. Pumalakpak nga ang mga bingi dito. Wala naman palang bingi dito eh. Marami nagbibingi-bingihan. At kahit sa relasyon, kayong mga mag-asawa, pag nagsimula kayong magbingi-bingihan, magsisimula din kayong manahimik. Pag nagsimula kayong manahimik, hindi na kayo nag-uusap. Kaya kahit Valentine's Day, walang greetings. Kaya pag gumising kayo kanina, malungkot kasi hindi man lang ako binati. Wala na ngang flower. Wala na ngang, kahit sampagita, wala na ngang binigay. Wala rin chocolate. Kahit kiss, wala. Anong mayroon? Nga. Pero, kumakabati sa Facebook, kumakabati sa Facebook, talagang send to all, Happy Valentine's Day. Binati na ang lahat. Yung jowa, hindi pa binabati. Diba? Tigas ng ulo eh. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, tigas kasi ng ulo mo. Kasi nung una pa, di ba, sinabihan ka na nung una, Mag-aral muna ng mabuti. Huwag muna yung mga date na yan. Lalo pa ngayon, mga ate, kuya, February 14. Wow, February 14 ngayon. Saan tayo dapat pupunta? Sa building na pula. Kasi Valentine's Day. Busy-busy ang Santa Mesa. Shout out doon sa mga
mag-boyfriend at mag-girlfriend, mga mag-asawa na nagsimba ngayon dahil Valentine's Day. Palakpakan nga natin yung mga mag-jowa dito. Meron ba mga mag-asawa na magkasama ngayon? Pwede ba tumayo? Mga mag-asawa? Ano nyo? Ang sarap yung pektusan. May asawa ka, Nay? Nasaan? Tamo, hiwalay na kayo, di ba? Hindi, tayo lang kayo. Tayo lang kayo. Mukha naman gusto nyo mag-holding hands. Kayo naman mag-asawa eh. Wala naman sigurong virus ang isa't isa sa inyo. Wala naman kayong corona. Diba, no? Ayan, no? Tino mo yun, no? Mag-asawa talaga kayo? Kiss nga? Oh, ano da? Dapat gano'n, yung mga mag-asawa, hindi nahihiyang mag-kiss. Mag-asawa nga kayo eh. May sakit ba siya, Anay? Sabi niya, sino ka? Yun nga. Papakiligin muna natin. Tayo muna yung mga mag-asawa. Papakiligin lang natin ngayon, no? Para lang medyo ma-feel natin, ha? Sabi nila, balang araw darating ang iyong tanging hinihiling. At nung dumating ang aking panalangin ay hindi na maikubli. Ang pag-asang nahanap ko sa iyong mga mata at ang takot kong sakali mang ika'y mawawala. Holding hands naman kayo. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di paasahin, di ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. Oh, kiss naman kayo. Sige, upo na. Kiss lang, ha? Kiss lang. Then sa mga wala dito, buti nga. Joke lang. Kasi nga yung katigasan ng ulo, di ba? Ang Valentine's Day, o araw ng mga puso, hindi lang ito para sa mga single o para sa mga may jowa. Sa single, pangbarkada, pampamilya. No, sa mga may pamilya, mag-celebrate kayo bilang pamilya. Pag tapos na yung pamilya, kailangan may solo time kayong dalawa. Sabi, habang pinagbabawalan, lalong ginagawa. Nung sinasabing, wag muna kayong magtalik, talik kayo ng talik. Nung mag-asawa na dapat nagtatalik, ayaw magtalik. Ano mangyayari sa atin yan? A celebration of love. Pero, sabi nga, ang sekreto, no, para mas magtagumpay yung buksan mo lang yung tenga mo. Pabuksan mo sa Nazareno. Kasi baka hindi mo naririnig yung saloobin ng partner mo na marami nang gustong sabihin pero walang nakikinig sa kanya. Kaya naghahanap siya ng ibang pwedeng makinig. Kaya doon natutukso. Andito ang Poong Jesus sa Nazareno. Kayang-kaya niya tayong tulungan, kaya niya tayong paligayahin kung tatanggapin lang natin yung kanyang panawagan, mabuksan, mabuksan ang ating mga puso, ang ating mga sarili at damdamin, lalo tigit ang ating mga tenga sa kanyang mga salita. Amen? Happy Valentine's po.